Pag-usapan naman natin ng history, mga kapatid, no? Ito based on Bible din, based on history din, at nakatala rin naman talaga to, no, sa kasaysayan ng ating daigdig. Mula rito kaya Pinoy Mystery Channel, mga kapatid, yan, no? Ano ang tinatagong kasaysayan ng Israel? Alam naman natin, mga tol, nung unang panahon, ito yung pinili bilang maging bayan ng Diyos. Inilabas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto, 'di ba? Alipin sila doon eh. Inialis sila ni Moises, 'di ba? Dinala sila sa Kanaan, dinala sila sa the Promised Land. Pero sa kabila ng mga himala na ipinakita sa kanila, sa kabila ng mga pag-iingat na ipinakita sa kanila ng Panginoong Diyos, 'di ba? Nagawa pa rin nilang magtaksil. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan nila, iba ang sinamba nila, kaya itinakwil din sila, mga tol, ng ating Panginoong Diyos. So ito ang ating panonoorin ngayon mula rito kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Siyempre sana nakasubscribe ka na sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube, mga kapatid, at trip mo yung mga ganitong klaseng komentaryo, reaction video sa iba't ibang mga topic na pinag-uusapan sa mundo ng internet, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mga tol. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Yan, no? Sa kanila rin binigay yung 10 utos di ba? Panahon ni Moises. Totoo ba na pinili ng Diyos ang nasyon ng Israel dahil sa mabuting pangako sa propetang si Abraham? Paglipas ng humigit kumulang na 4,000 taon mula nang magsimulang dumami ang angka ng mga Israelita mula kay Abraham, Isaac at Jacob. Subalit kahila sa marami ang nakamamanghang kasaysayan ng mga mamamayan ng Israel at paano ito naging ganap na estado o nasyon na kinikilala ng marami ngunit itinatanggi ng iba. Napasailalim ito sa kamay ng Ehipto, Babylonia, Romano at mga Briton hanggang ito ay naiproklamang isang opisyal na estado para sa mga Hudyo. Ang tinaguriang God's Chosen Race o pinili sa buong sanlibutan upang maging banal na pag-aari ng Panginoon dito sa lupa. Ang tanong, Totoo ba? totoo ba? Mula sa lahi ni Abraham, no? Nagkaroon ito isang bayan na to. Pero wala mga sutil din Ano ang pinagmulan ng bansang Israel? Ang sabi sa Time magazine, wala raw nasyon ng Israel sa mapa noong taong 1929. Bagkus, mayroong mandatory Palestine. Mandatory, ibig sabihin ay kinakailangan. Ang British Mandate for Palestine ay ipinahayag ng League of Nations noong matapos ang unang digmaang pangdaigdig. Upang itaguyod ang Palestine, ngunit kinakailangan sa pamamahala ng Great Britain, hanggang ang lugar ay makatayo sa sarili nitong mga paa. Subalit nung matapos ang mandate, naitaguyod din ang tinaguriang Jewish state o ang Israel. Sa ikinagalit ng mga kalapit na Arabong bansa, maraming labanan na naganap upang ibuwal ang estado. Ayon sa History.com, ang Israel ay naiproklama noong buwan ng Mayo taong 1948 bilang isang estado matapos ang 2,000 taon. Bagamat ang labanan sa pagitan ng mga mamamayan nito at mga Arabo sa iba't ibang bansa kasama ang Palestine hinggil sa lupaing nasasakupan ng dalawang lugar ay mainit pa rin, hindi maitatanggi na ang kasaysayan ng mga Israelita ay nagsimula pa ilang libong taon nang nakararaan. Ang kasaysayan ng mga mamamayan ng Israel ay nagumpisa kay Abraham,
propeta ng mga Kristiyano at ng mga Muslim, nung bigyan ito ng magandang balita galing sa Diyos. Binanggit sa libro ng Genesis, 12 kabanata, mula sa 2 bersikulo, ang sabi, "Sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain." Ayon dito, gamit si Abraham, ang matapat na tagapaglingkod ng Panginoon, bibigyan ng biyaya ang lahat ng angkan sa ibabaw ng daigdig. Kasama dito ang pinaniniwalaang instrumento na magliligtas sa buong sanlibutan. Nagkaanak si Abraham sa edad na 100 taong gulang kay Sarah at pinangalanan itong Isaac, kung saan inatasan, patayin at isakripisyo sa Diyos bilang isang pagsubok. At mula kay Isaac, sa asawang si Rebecca, ipinanganak si Jacob. Dito nagmula ang mga mamamayan ng Israel, katulad ng pinangako kay Abraham. Lumaki ang pamilya ni Jacob kasama ng kanyang mga asawa. Si Leah, ang ina ni Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar at Zebulun. Kay Bilha, sina Dan at Naphtali. Kay Zilpah, sina Gad at Asher. At kay Rachel, si Joseph, at ang pinakabata sa 12, si Benjamin. Bagamat may 12 anak na lalaki si Jacob na nabanggit, meron din itong anak na babae na nagngangalang Dinah. Mapapansin na kung susuriin ang mga anak na lalaki nito, 10 lamang ang may tribo. Walang tribo si Levi at si Joseph. Imbes ay nasa pangalan ng 2 anak ni Joseph ang 2 pang tribo, kay Ephraim at Manasseh. Paano naman ang anak na si Levi? Ang sabi sa libro ng Deuteronomy, na ang pamana sa angkan ni Levi ay hindi mga lupain. Sa halip, ang Diyos mismo ang kanilang matatanggap. Sa 18 bersikulo, sinabi na ang mga saserdote o mga pari ng Levita ay pinagutusang mag-asikaso ng pagsamba sa tabernakulo sa pamumuno ni Aaron, ang nakatatandang kapatid ni Moses. Sa madaling salita, ang angkan ni Levi ang may obligasyon sa tabernakulo noong panahon ni Moses. Ibinigay din sa angkan nito ang mga syudad sa loob ng lupain, kung saan ang mga Israelitang naakusahan ng kasamaan ay maaaring manatili, ang tinaguriang mga cities of refuge. Subalit saan naman nanggaling ang salitang Israel? Ang sagot ay nasa libro ng Genesis sa 32 kabanata mula sa 27 bersikulo. Binanggit ang isang nakamamanghang pangyayari sa buhay ni Jacob, ang ama ng 12 tribo. Dahil isang gabi, natagpuan nito ang kanyang sarili na nakikipagbuno sa isang lalaki. Sinabi ni Jacob na hindi niya bibitawan ito hanggat hindi nito nakukuha ang pagbabasbas mula sa lalaki. Sinagot naman ito ng estranghero at sinabi, hindi na tatawaging Jacob ang pangalan, kung hindi Israel, sapagkat siya ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at nanaig. Yun pala yung dahilan, no? Yung pinagmulan nung pangalang Israel dahil dun sa pakikipagbuno ni Jacob, mga tol, no? So, ito yung mula sa yung 12 o yung tribo na yan, galing kay Jacob na anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Isang matinding pangako kasi pinagmulan dahil nga 100 taon na si Abraham, si Sarah naman is matanda na rin tapos baog pa. Kung titignan mo, no, sa normal na tao, hindi na magkakaanak si Abraham kasi nga ang tindi nung sitwasyon, di ba? Unang-una matanda na sila pareho tapos baog pa yung bahay bata ni Sarah, pero nagkaroon sila ng anak
na pangalan nga Isaac dahil din sa pangako ng Panginoong Diyos. Kaya iningatan no etong ano na to itong tribo na to itong bayan na to iningatan nung mga unang panahon mga tol Mga salitang puno ng kahulugan at karunungan. Ano man ang gustong iparating ng lalaki, ang pangalang Jacob ay hindi na. Mula noon, nabuhay ang kilala ngayong bilang Israel. Subalit ang kasaysayan ng mga Israelita ay nag-uumpisa pa lamang. Dahil sa hindi inaakalang mga kaganapan, ang pangako kay Abraham ay nagtulak sa nasyon papunta sa bansang Ehipto. Ipagpatuloy kaya ng mga mamamayan ang kanilang pananampalataya sa pangako kay Abraham o malimutan na ng henerasyon ang kasunduan nito sa Diyos? Mayroong mga naniniwala. Ang problema kasi dyan sa bayang yan mga tol, no? Talagang tumalikod sila mga tol, no? Tumalikod sila nung after na ilabas sila ni Moises, 'di ba, sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto, napakaraming himala, napakaraming mga ipinakita sa kanila. Pero mo, sa gitna ng sa gitna ng disyerto mga tol, may tubig silang maiinom, 'di ba? May mga pagkain silang makakain para hindi sila mainitan, meron sa kanilang sumusunod na ulap, 'di ba? Sa gabi naman merong haliging apoy para hindi sila madiliman. Pero kulang pa rin sila sa pananampalataya, 'di ba? Pinatawid nga sila sa dagat, bumuka nga yung dagat 'di ba? Pero hindi pa rin naging sapat 'yon mga tol. At yung nakipagkita ang Panginoon Diyos kay Moises sa isang bundok mga tol para ibigay yung 10 utos. 'Di ba? Pagbaba ni Moises no, nakita niya no, iba na yung ginagawa ng bayang Israel mga tol. Talagang kataksilan na yung ginawa nila, 'di ba? Kaya nagkaroon niya ng 'di ba, ng pagtalikod Grabe yung nangyari. Ngayon mga tol, ano ang masasabi mo dito sa videong pinanood natin mga tol? Ito, kasaysayan kasi ito 'Di ba? Kasaysayan niya nakapaloob yan sa Bible Sa tingin mo ba magpahanggang ngayon ay kinikilala pa rin sila as in bayan ng Panginoong Diyos? O mula nang dumating ang Panginoong Hesukristo mga tol, eto na yung naging bayan ngayon ng Diyos. Yung mga napasakop ngayon sa pamumuno, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo mga tol. Kasi isinugo nga ang Panginoong Hesukristo. Yung 10 utos na ibinigay dati kulang yun Marami na nagbago, marami na naidagdag mga tol. At marami na rin hindi na rin ipinatupad nung panahon pa ni Moises, panahon pa ni Abraham. At sa panahon ng Panginoong Hesukristo ay nabago na yun. So hindi na sila yung pinaka-bayan lang no. Ang bayan ngayon na ililigtas pagdating ng araw ng paghukom mga tol is yung bayan na pinili na napaloob doon sa kawan ng Panginoong Jesus no. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin 'yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.